So nag-compile tayo ng mga questions na madalas na itatanong sa ating channel at sasagutin natin yan. Welcome sa Network Enthusiast PH at ito ang common questions ng mga baguhan or newbie sa wireless routers. Paalala lang, ako po ay humihingi ng paumanhin sa mga subscribers natin na nagtatanong about Piso Wi-Fi. Kaya hindi ko po ito masagot dahil hindi po ako nagmamay-ari ng Piso Wi-Fi unit o kahit anong related sa Piso Wi-Fi. Additionally, mababanggit ko sa ilang bahagi ng ating video yung word na third-party router. Ang third-party router ay mga router na hindi provided ng ating ISP or Internet Service Provider. Commonly, yung mga brand na TP-Link, Tenda at Mercusys. With that said mga ka-enthusiast, balik tayo sa video. At una sa ating listahan ay yung question na nalalagyan ba yan ng SIM card, 4G or 5G capable ba yan, naloloadan ba yan? So ito yung pinaka-common question na natatanggap ko from our viewers and subscribers. Yung mga routers po na naloloadan ay yung mga router modem combo na gumagamit ng cellular data. And yung mga common brand na naloloadan ay yung Smart, Globe at yung bago yung sa dito pero meron din po yung katulad ng sa TP-Link, Mercusys, Huawei at iba pa. And ang mga batayan para ma-identify ang mga routers na ito ay yung unang-una meron silang SIM card slot to accommodate yung SIM card. Pangalawa, yung 4G or LTE na makikita sa kanilang item description dahil gumagamit sila ng cellular network. Pangatlo, yung mga network lock or SIM lock na routers like yung mabibili natin from Globe and Smart na hindi pwedeng kabitan ng ibang SIM card aside from yung SIM card na related sa provider na yon. And then lastly, yung mga portable na routers like yung pocket Wi-Fi. So yung pangalawang tanong naman pwede ba yung ISP ko sa router na yan? And yung batayan para malaman natin kung compatible ba yung nabili nating third-party router or nagbabalak pa lang tayong bumili ay make sure na hindi disabled yung mga LAN ports ng inyong ISP provided modem and sa mga devices katulad ng sa certain modem router combo ng Starlink ay kakailanganin pang bumili ng Ethernet adapter para makagamit kayo ng third-party router. Para naman matest kung gumagana ang inyong mga LAN ports ng inyong modem na provided ni ISP, pwede nyong kabitan ng Ethernet cable ang inyong laptop or yung desktop computer at ikabit sa isa sa mga LAN ports ng inyong ISP provided modem para ma-check if may internet connection. Kung wala naman kayong nakukuhang connection from LAN ports ng inyong modem na provided ni ISP, malamang sa malamang ay disabled ito. Pero kung gusto nyo lang naman ay extend ang current network ninyo from your ISP at wala naman kayong balak na mag-router mode, mag-access point mode sa inyong third-party router ay pwede nang mag-range extender mode na lang kayo para hindi niyo na kailanganin pang magkabit ng wire from your ISP provided modem papunta sa inyong third-party router dahil ang internet signal ay may extend wirelessly. And then, sa pangatlo nating question ay, pwede ba gamitin yung LAN ports ng router kung naka-range extender mode? Yes po, gagana po yung LAN ports nito and pwedeng-pwede nyong gamitin sa inyong laptop or desktop computers para magkaroon ng internet connection. At pang-apat at panghuli, ay okay ba ito sa gaming? Ang sagot ko dyan ay depende. Yung common factor kasi na dapat nating i-consider ay hindi lang basta speed ng internet, kundi yung stability ng inyong connection while in the game at yung latency or yung ping. I also recommend na try to find the product review na specific sa router na nagugustuhan nyo. Considering naman na wala kayong issue sa inyong ISP, at tip ko para sa mga desktop or laptop ang device sa paglalaro, I recommend strongly na hanggat maaari ay mag-wired connection kayo. Kasi sobrang stable at mas reliable ang connection nyo compared sa Wi-Fi. Ngayon naman kung imposible talaga yung wired connection and para na rin sa mga mobile gamers natin, I recommend na mag-go kayo at least dual band routers and connect kayo dun sa mga pinakamabilis na band ng router na yon. Halimbawa, dun sa 5 GHz band or if available yung Wi-Fi 6, dun kayo connect. And for both PC and mobile gamers, and base na rin sa experience ko, again, try to purchase at least dual band router models pataas. So ayun yung ating video about common questions sa wireless routers. Nga pala, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click yung bell icon dahil malaking tulong yon para masuportahan ang channel natin. Salamat sa panonood.